Nakakita ka na ba ng pagi? Batid mo ba na mainam pala itong proteksyon, lalo na sa mga nagbubuntis? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga kakaibang bisa at gamit ng hayop na ito mula sa katubigan na kung tawagin nga ay pagi. Saan mo nga ba ito magagamit? At ang iba pang lihim na kaalaman tungkol dito. Ano nga ba ang pagi? Ang pagi o stingray sa Ingles ay isang uri ng isda na binubuo ng mga cartilage, nakahawig ng laman ng pating o shark. Sila ay isang mistulang malalapad na bagay na lumalangoy sa katubigan. Mayroong humigit sa 220 uri ng pagi sa ilalim ng 8 kategorya nito. Karaniwang namumuhay ang isdang ito sa mga tropikal o subtropical na karagatan at maging sa mga kailugan. Ang pagi rin ay nagtataglay ng mahabang buntot at salumpang o pabaliktad na tibo o tinik sa buntot nito na ginagamit nga nilang proteksyon sa oras ng panganib. Ang pinakamalaking pagi sa mundo ay tinatayang umaabot sa 13 talampakan o 4 na metro ang haba na matatagpuan nga sa isang ilog sa Mekong, Cambodia. Ang pagi rin ay kinakain at masarap isangkap sa maraming putahe. Subalit sa ibang lugar, ang paghuli nito ay ipinagbabawal na. Ngunit batid mo rin ba na ang hayop o isdang ito ay nagtataglay pala ng mga mahiwagang gamit o kapangyarihan? Ang buntot nito ang aking tinutukoy. Ang buntot pagi ay kinukuha at pinapatuyo pagkatapos ay binebenta ng ilan, sapagkat ito ay mabisang pangontra sa mga kulam at mga lalang ng tao. Pangtaboy din ito ng mga masamang elemento at sa mga tinatawag na aswang o tiktik. Mainam itong proteksyon lalo na sa mga buntis na madalas dalawin ng mga masamang elementong gaya nito. Ibuhol lamang ito ng paikot at ipwesto sa bandang pintuan ng inyong bahay kasama ng mga balaraw. Gayun din naman ang balat nito. Sa bansang China nga, ang balat ng pagi ay ginagamit sa paggawa ng wallet, sapatos at bag, at pinaniniwalaang ito ay isang pampaswerte sa kabuhayan, pananalapi at maging sa kalusugan. Ikaw, nakakita ka na ba ng buntot pagi? O di kaya naman ay nakatikim ka na ng putahing mula dito? Gayunpaman, marahil ay hindi naman masama ang gamitin natin ang mga biyaya ng tubig at likas nitong yaman. Subalit huwag lamang nating kalimutan na huwag din silang ubusin at abusuhin upang may maabutan pa ang mga susunod na henerasyon. Kaliskis ng isdang karpa. Isang mainam na pampaswerte? Papaano at kailan nga ba ito dapat kunin upang maging pampaswerte mo? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung bakit nga ba maswerte ang kaliskis ng karpa at papaano ito mapapasa iyo. Ang karpa o carp ay isang matabang uri ng tubig-tabang na isda mula sa hanay ng mga Cyprinidae. Isang malaking grupo ng mga isda na kadalasang matatagpuan sa mga kontinente ng Asya, Europa at Amerika. Kabilang sa pamilya ng mga karpa ang goldfish at ang isdang koi. At batid naman natin na ang koi ay isang isda na sumisimbolo rin ng swerte, lalo na sa Feng Shui, bilang pangpaswerte at simbolo ng kayamanan. Kaya maraming mayayaman ang nag-aalaga nito dahil nagpapahiwatig rin ito ng pag-unlad at tagumpay. Ang koi rin o ang karpa ay may iba't ibang kulay gaya ng pula, dilaw, asul, itim at puti. At batid mo ba na hindi ka dapat basta-basta nag-aalaga nito dahil ang mga maswerteng bilang lamang ay ang numerong 1, 3, 6, 8 at 9. 1 bilang simbolo ng bagong simula, 3
bilang simbolo ng pag-unlad sa anumang larangan. 6 bilang pampaswerte. 8 bilang kayamanan at katanyagan. At 9 bilang simbolo ng long life at kaligtasan sa paglalakbay. Kaya bago ka mag-alaga ng isdang ito, isaalang-alang mo ang mga numerong ito. Pero kung hindi mo naman hilig ang mag-alaga ng isda, ay maaari naman ang paglalagay ng mga painting nito sa inyong silid tanggapan bilang dekorasyon. Subalit kung ayaw mo rin ito, subalit nais mo pa ring swertihin gamit ang isda, ay maaari mong gamitin ang kaliskis nito. Ngunit papaano nga ba ito isasagawa? Iisang araw lamang sa loob ng isang taon mo ito maaaring gawin upang maituring na ito'y epektibo. Ito ay sa araw ng Pasko. Kung mayroon kayong handa na isda, partikular na ang karpa, matapos mo itong lasapin o kainin, kumuha ka ng 3 piraso ng kaliskis nito. Patuyuin sa ilalim ng araw o buwan, pagkatapos ay ilagay sa inyong wallet o sa pulang tela kasama ng iba mo pang gamit na pampaswerte. Dahil ang pagtatabi nito sa araw ng Pasko, ang pinaniniwalaang magbibigay at magdadala sa iyo ng isang buong susunod na taon ng kasaganaan at karangian. Kaya sa susunod na Pasko, huwag mong kalimutan na kung kayo ay may hain na karpa, na itabi na ang ilang kaliskis nito. Isang beses mo lamang ito maaaring gawin, kaya huwag mo na itong palampasin. At laging tandaan na ang lahat ng ito ay pawang mga gabay lamang. Nasa sa inyo pa rin ang inyong ikauunlad sa buhay, manalig lamang sa Diyos at magtiwala sa inyong kakayahan. Nakakatusok, nakakatakot, at iniiwasan. Pamilyar ba kayo sa bagay na ito? O sa nilalang na ito na madalas makita sa karagatan? Ito ang sea urchin o tarong kung tawagin. Masarap at masustansya. Subalit batid mo ba na ito pala ay saring bertud o talisman at nagtataglay ng mga bisa at kapangyarihan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay ating alamin kung papaanong ginagawang pampaswerte at bertud na pamproteksyon ang isang ito. Dahil ang alam nga lang natin, ito ay marami sa dalampasigan at wala nang iba pang pakinabang. Nakakatakot, iniiwasan, at minsan naman ay isang masarap na ulam. Ito ang ilang paglalarawan sa nilalang sa tubig na kung tawagin natin ay tarom o sea urchin. Ang mga tarom o sea urchin ay kabilang sa hanay ng mga echinoderms at kapamilya ng mga sea stars, sea cucumber at sand dollars. Ito ay hugis pabilog at nagtataglay rin ng mga shell na kung tawagin ay test. Ang katawan nito ay nababalot ka ng maraming spike o tinik na siyang dahilan, kaya ito iniilagan at iniiwasan. Sapagkat mayroong mga ilang uri nito na mayroong lason sa kanilang mga tinik na maaaring magdulot ng labis na kirot kung tayo ay matusok. Mayroon ngang mahigit sa 950 klase ng mga sea urchin o tarom. Ilan nga sa mga uri nito na matatagpuan dito sa atin sa Pilipinas ay ang Triplustes grantilla o tinatawag nating swaki, santol-santolan, maritangtang, salungo at kuden-kuden na madalas makikita sa mga probinsya sa Ilocos at sa gawing Kabikulan. Ang mga tarom o sea urchin ay madalas ginagawang sushi at makikita nga sa mga kusina sa Japan. Kadalasan nila itong ginagamit sa paggawa ng mga sauce, pasta, at mga tinapay. At dito nga sa atin ay kinakain na ito ng hilaw, fresh from the sea. Subalit alam mo ba na isang maswerteng bagay pala ang mga sea urchin o tarom at kabilang sa mga pampaswerteng gamit mula sa katubigan. Sa ilang mga kultura nga sa mundo, ang tarom o ang shell nito ay kanilang itinatabi.
ikinikwintas at kinagamit na aksesorya dahil ito raw ay simbolo ng good fortune. Sa tulong din nito ay makakaiwas ka raw sa pagkalunod kontra sa masamang mahika at hindi ka matatamaan ng kidlat. At madalas nga itong isinusuot sa mga battle o digmaan noong unang panahon sa England upang masiguro daw ang kanilang pagkapanalo. Hindi ba't mahiwaga din pala ang tarong o sea urchin? Isang nilalang sa ilalim ng dagat na tumutulong sa pagbalanse ng karagatan at may tinataglay din palang mga bisa at kapangyarihan. Sa inyong probinsya, ano ang tawag dito? Tarong din ba?